Kahit anong gawin mo, hindi ako kakanta. Barilin mo lang ako nang hindi ka na nag-aaksaya ng panahon. Hindi kita babarilin. Ang mga katulad mo, ang mamatay sa baril, ay karangalan. Hindi kita bibigyan ng ganyang kasiyahan. Mamamatay ka na parang isang asong nasagasaan sa lansangan. Hindi mo ko kayang takutin. Mapapatay mo ko, pero hindi mo makukuha ang gusto mo. Hindi kita tinatakot. Gusto kong isipin mo kung anong sasabihin ng mga kaibigan mo at kakilala kapag nalaman nila kung paano ka namatay. Nasagasaan at nadurog. Parang isang hayop na walang silbi. Delphin, parang may dumadating na tren ah. May sasabihin ka? Sasabihin? Wala. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Si Wilfredo Boy L. Garcia, na mas nakilala sa kanyang screen name bilang, si Rodolfo Boy Garcia, ay isang kilalang karakter-aktor sa Pilipinas. Siya ay ipinanganak, noong December 31, 1935. Si Rodolfo Boy Garcia ay ikinasal, sa isa ring tinitingala at batikang bituin, na si Lucita Soriano. Sila ay biniyayaan ng dalawang anak na lalaki, at ito ay sina Marco Polo Garcia, at Gary Garcia, na kapwa rin sumunod, sa yapak niya sa industriya ng showbiz. Nagsimula siyang mag-artista noong dekada 60, at naging aktibo sa industriya ng pelikula sa Pilipinas, sa loob ng maraming taon. Ang kanyang karera ay sumasaklaw, sa iba't ibang uri ng pelikula, mula sa mga aksyon, hanggang sa mga drama. Ang kanyang mga papel sa pelikula, ay kadalasan bilang isang karakter-aktor, na nagbibigay ng suporta, sa mga pangunahing tauhan. Si Rodolfo Boy Garcia, ay isang magaling na karakter-aktor sa Pilipinas, partikular na sa pagganap, bilang kontrabida. Bagamat limitado, ang detalyadong impormasyon tungkol sa kanyang buhay, ang kanyang epektibong pagganap bilang kontrabida, ay nakilala dahil sa kanyang kakayahang magbigay ng malakas na presensya, at mapanghalin ang karakter. Ang kanyang epektibong pagganap bilang isang kontrabida, ang siyang lalong nagpasikat sa kanya, na siya namang naging tulay niya, upang lalong kuminang pa, ang mga bituin, sa kanyang karera. Dahil sa husay niya, sa kanyang mga papel na ginagampanan sa mga pelikula, siya ay nakatanggap ng ilang pagkilala, mula sa mga respetado, at kinikilalang mga award-giving bodies, ng bansa. Isa nga sa mga ito, ay nang siya ay naging nominado noong 1983,
bilang Best Supporting Actor, mula sa FAMAS, FAP, at Urian, para sa pelikulang, Ito Ba Ang Ating Mga Anak, ng Regal Films, noong 1982. Ilan pa nga, sa mga sikat na pelikulang, kanyang kinabibilangan, ay ang mga sumusunod. Dahil sa malakas na presensya niya sa screen, at pagkakaroon niya ng kakaibang aura, ang siyang agad na nakakaagaw ng atensyon. Ang kanyang itsura, na inilarawan bilang may weary hair at loud shirts, ay nagdagdag sa kanyang kakaibang karakter. Hindi lamang siya basta isang kontrabida, kundi siya ay isang mapanghalin ang kontrabida. Ang kanyang pag-arte, ay puno ng intensity at karisma, na nagbibigay ng kredibilidad sa kanyang mga papel. Bagamat kilala sa kanyang mga kontrabida roles, ang kanyang kakayahang gampanan, ang iba't ibang uri ng kontrabida roles, ay nagpapakita ng kanyang kakayahan bilang isang versatile na aktor. Hindi siya isang dimensional na karakter. Isa sa mga hindi malilimutang nangyari sa buhay ni Rodolfo Boy Garcia, ay nang siya ay maaksidente sa kanyang minamanehong sasakyan. Siya ay nagtamo ng matinding pinsala sa kanyang katawan. At dahil sa tindi ng pinsalang kanyang natamo, ay kinakailangan pang putulin ang isa sa kanyang mga binti. Sa kabutihang palad, si Rodolfo Boy Garcia ay umayos ang kalagayan at tuluyang naka-recover. Pagkaraan lamang ng ilang buwang pagpapagaling, at bagamat putol na ang isa sa kanyang mga binti, siya ay muling nagbalik sa pag-arte, at muling nagpamalas ng kanyang galing sa pag-arte. Kanya naman, kung atin ngang mapapansin, sa mga huling pelikula niya, na siya ay nakasaklay na, at ito ay hindi dahil sa kanyang mga papel na ginagampanan niya, bilang isang character actor, kundi dahil, talagang putol ang kanyang isang binti, sa totoong buhay. Subalit, noong 1997, si Rodolfo Boy Garcia, ay napabalitang pumanaw na, dahil di umano sa atake sa puso. Siya ay pumanaw, noong July 18, 1997, sa edad na 61 taong gulang lamang. Sa kabuuan, ang tagumpay ni Rodolfo Boy Garcia bilang kontrabida, ay hindi lamang dahil sa kanyang itsura, kundi dahil din sa kanyang husay sa pag-arte, at kakayahang magbigay, ng malakas na presensya sa screen. Isa siyang halimbawa, ng isang epektibong karakter-aktor, sa industriya ng pelikulang Pilipino. Kahit na limitado ang mga detalye sa kanyang buhay, ang kanyang kontribusyon sa industriya ng pelikulang Pilipino, ay hindi may kakaila. Siya ay isang kilalang mukha sa maraming pelikula, at ang kanyang mga papel,
ay nag-iwan ng marka sa mga manonood. Ano't ano pa man, ang mga nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, ay hinding-hindi kailanman matatawaran, ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan, kung saan, ito ay nagbigay ng saya, aral, at inspirasyon, sa kanilang mga tagahanga.